Pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna ay manalangin, magkaisa manalangin, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilan mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Sa pangungulat pala namin ginagal, Mahal Pastor Will de la Meda, your end-time prophet, O Lord God. Kami po ay nagpapaabot minsan pa na aming dakilang pasasalamat sa iyo, sa iyong paggabay, paglangis, sa mga naunang bahagi, managawain, malapay ng Jesus, hallelujah. Sa iyong pagselebra, malapay noon, hallelujah, ng anibersaryo sa lugar na ito, na iyong pinagpalang lubos. Maraming salamat, malapay noon, lalo tigit sa iyong dakilang pagkilos sa mga kaligitnaan, na nagpapatunay ko Diyos na buhay na aming sinasamba, malapay noon sa Espiritu at katotohanan, sa banal na iglesyang ito, malapay noon, at sa aming malapay noon pag-aaral, na iyong banal na salita, bago lahat kami po sana pa umaning kapatawaran sa lahat ng pagkukulo namin sa iyo, mga bagay na sambit ng isip na gawa na hindi po naging kaaya ay sa baranapan. Lubusan niyo pong patawarin na sa amin, maging iyong ang lingkod sa ganang akin, wala po akong magagawa. Kahabagan niyo po ko, lakisan malapay noon, hallelujah. Lakipan niyo po akong malapay noon, nabalang kapangyarihan, malapay ng Jesus, hallelujah. Hallelujah. At ipaunawa, malapay ng kahalagaan ng mensahe sa hapon ito, malapay noon. Sumaamin ka po, malapay noon. At sa iyong makapayan pangalan, malapay ng aming sama-sama ang sinasaway. Lahat ng mga hadlang sa mga kaligitnaan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, ay nararapat lamang na ating ipagkaloob, minsan pa sa pinakamataas. Amen. Ang Diyos ng dakilang ating sinasamba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. And we give the all honor and respect to the man of God, the prophet of our loving God, our beloved and honorable pastor, Evangelist Will de Almeida, our dear Papa. Praise the Lord. And we always remember and cherish the blessed teachings po of our beloved and pastor, Lina C. Almeida, our dear Mama. Ang pagbati rin po sa buong sambahayan ng ating Lord. Praise in the Lord mula sa panganay, sa panguna po ng ating Lord, Ate Peach, Beloved Minister June, hanggang sa mga kaapu-apuhan, mga minamahal na ating ginagalang mga pastor. Praise the Lord. Ang pagbati rin po sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga tagapangasiwa na naatasan sa lugar na ito, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, Fred De Asis, Beloved Ate Dubi, sa kanilang mga buong sambahayan, sa lahat po ng mga manggagawa, mga awit, mga manunugtog, mga prayer warriors. Praise the Lord, sa lahat ng mga preachers na nakiisa sa iba't ibang mga outstations, pagpalahin po ang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, at sa lahat ng mga bisita na narito, sa lahat ng mga kapatiran, happy 29th Church Anniversary. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shall praise the Lord. Amen. Tayo po ba ay natutuwa, masaya mga minamahal, na tayo ay umabot ng 29 mga minamahal na paglilingkod sa lugar na ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Gaya nga ng mga narinig natin kanina, kung hindi po tayo kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangungunat panalangin ng ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, kung wala ang mga taong nagpagal para sa ating mga kaligtasan, at kung wala rin yung mga unang mga nagtaong naligtas, mga minamahal, upang ipagpatuloy ang mga natutunang mga turo at aral ng ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, kung hindi po nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ay hindi po tayo aabot sa ganitong taon. Amen? Subalit dahil Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sadyang mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon ng ating mga kababayan sa lugar nito, mga minamahal, tayo ngayon, mga minamahal, ay nagsa-celebrate ng kanyang kamang-kamanghang gawa sa lugar na ito. For 29 years of God's awesomeness, God's power, God's miracle, God's goodness, God's mercy and grace. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And as we celebrate 29 years of God's faithfulness in our life, ito yung tamang panahon, mga minamahal, upang ating bulay-bulayin, mga minamahal, ano nga ba ang katayuan natin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Tayo ay tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon, ilan sa atin, maaaring inabot natin ang unang taon, mula nung itinatag ang banal na iglesia sa lugar na ito, mga minamahal. Mula nung palipat-lipat ang banal na gawain, nariyan ang mga kapatiran po natin, mga minamahal. Maaaring iba sa atin ay naligtas lamang ilang taon ang nakaraan. Yung iba ay naligtas last year lamang. Yung iba sa atin ay ngayon lamang makakapaginig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa mga sandaling ito, mga minamahal, ano nga ba, mga minamahal, ang dapat nating tatahakin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Pamagatan po natin ang ating pag-aaral sa hapong ito, sa gabing ito, mga minamahal, paumanhin po kung tayo ay inabot na ng ganitong oras, mga minamahal,
Subalit sabi ng ating iginagalang ng mga pastor, more praise, more glory, more blessing. Amen? Amen! Minsan lang po ito, mga minamahal, ang mga naunang mga Kristiyano sa Biblia, mga minamahal, kulang pa po ang 7 oras o walang oras, mga minamahal, dahil kapag sila ay nagsama-sama, mga minamahal, they worship the Lord for 24 hours. Amen? Subalit tayo, mga minamahal, binibigyan lamang tayo ng ilang pagkakataon, ilang oras upang papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil wise ang ating beloved parents in the Lord, gustong tumbasan ng ating ginagalang malpastor ang pagpupuri ng mga naunang mga Kristiyano noon. Nagkaroon tayo ng midweek service, nagkaroon tayo ng overnight service or Friday service, maliban pa sa linggo, mga minamahal, upang makumpleto natin, kulang pa nga. Amen? Kaya yung ibang mga wise Christian, mga minamahal, kung may mga Bible study, pupunta pa sa Bible study. Dahil yan ang kaligayahan ng bawat mananampalataya. Amen? Upang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral sa gabing ito, True Laborers for the Kingdom of God. Ang mga tunay na manggagawa para sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen? Napakinggan natin yung salitang manggagawa, mga minamahal. Kanina na atin na nakita, napakinggan, mga minamahal, ang mga mapalad, mga piniling, mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanilang ibinigay ang kanilang buhay. Amen? Sumunod sa mga turot, mga aral ng ating ginagalang na mahal pastor. Unang mga naging mga manggagawa, the great laborers of the gospel of the Lord. Sa banal na misteryong ito ay ang ating iginagalang na mahal pastor, blessed pastor. The family, mga minamahal, mga nauna mga manggagawa. At narito yung mga kanina mga nakita nyo, mga umawit kanina, inialay kanilang buhay. They responded to the calling of the Lord to be laborers of our loving God. Pero hindi ibig sabihin, mga minamahal, na sila lamang ang manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo din naman, mga minamahal, bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay tinawag din, mga minamahal, bilang kanyang mga manggagawa sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kailangan nating unawain, mga minamahal, na hindi lamang po, mga minamahal, yung mga manggagawang ating nakitang umawit, inalay ang kanilang buhay, ang mga manggagawa ng ating dakilang Diyos. Kayo man din, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal, ay tinawag bilang mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Yun, mga minamahal, ay kung ating naunawaang lubusan kung paano maging isang tunay na manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yamang tayo ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sinabi natin kanina, mga minamahal, na tayong lahat ay tinawag na disipulo. At ang disipulo, mga minamahal, they are considered as the workers of the Lord in the vineyard of the Lord. Amen? Sabi nga na ba ng kasulatan, we are called to be disciples of God. Lahat tayo, mga minamahal, mula sa pinakabatang tinawag sa banal na ministeryong ito, mga minamahal, tatawaging disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sila ay magpapatuloy sa pananampalataya at sa tunay na doktrina ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, lumaki na tayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan nga po natin, mga minamahal, tayo nga ba ay lumalakad bilang mga tunay na mamanggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Subalit, mga minamahal, bago't magtawag ang ating pinakamamahal ng Panginoon na mga manggagawa, ano nga ba ang sitwasyon nung kapanahonan na yon, mga minamahal? Atin pong basahin ang unang talata, mga minamahal, maging ang ikalawang talata, mga minamahal. Praise the Lord. Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Praise the Lord. The book of Matthew, chapter 9, 35 up to 38. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for Right, them, amen. because they fainted and were scattered abroad as sheep, having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Amen. Sa Tagalog po, kindly. Praise the Lord. God bless you all. Like a friend. Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 hanggang 38. At dililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa sinagoga nila
at pinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian na pinapagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Na magkagayoy sinabi niya sa kanila, sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang manggagawa. 38. Idalangin nga ninyo sa Panginoon na nangaanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We are celebrating 29 years of God's faithfulness, mga minamahal. Malaki ang lugar na ito, mga minamahal. Subalit ating nakita, mga minamahal, ang kalagayan. Iilan lamang, mga minamahal, ang nag-alay ng kanilang buhay bilang mga tunay na mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo, mga minamahal, ay naglilingkod, mga minamahal, nasa labas, ordinary members, mga minamahal, dapat hindi tayo manatili, mga minamahal, bilang mga tagapalakpak lamang o taga-awit, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang papalapit ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, habang pasama ang panahon, mga minamahal, nagtatawag ang ating dakilang Diyos ng mas marami pang mga manggagawa, mga minamahal. Bakit? Dahil nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nahabag ang ating pinakamamahal na Panginoon sa karamihan. Nahabag ang ating pinakamamahal na Panginoon sa paghihinagpis, mga minamahal, ng sangkatauhan. Ano ang kalagayan ng mundo ngayon, mga minamahal? Ang mundo ay naghihinagpis. Pasama ang mundo, mga minamahal. Because it is written in the Bible, before the coming of the Lord, sin shall abound. Amen? Palaki ng palaki, mga minamahal. Napakadali na lamang ang pagkakasala ng isang tao. Kung noon, mga minamahal, ang pagkakasala ay patago, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, simpleng bagay. Kunting kibot, mga minamahal. Amen? Konting pagkakamali, mga minamahal, nagkakasala na ang tao. Dahil tayo, mga minamahal, ay nasa mga huling araw na. Papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din sa ating kapanahunan, mga minamahal. For how many years na ipinangaral ng ating ginagalang na mahal pastor, ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na buhay, ang ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal. Our beloved and honorable pastor, our beloved assistant pastor, heeded the call to become a true laborers of our loving God. Nakita nila, mga minamahal, ang pangangailangan ng ating dakilang Diyos. Nangangailangan ang ating dakilang Diyos ng mas marami pang manggagawa. Inialay ng ating ginagalang na mahal pastor ang kanyang buhay bilang tunay na manggagawa ng ating dakilang Diyos. Subalit hindi nagtapos doon, mga minamahal. Amen? Naunawaan ng ating ginagalang na mahal pastor, our beloved pastor, the Great Commission. Bagamat sila, mga minamahal, ay namumuhay, mga minamahal, na maayos, ang ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, ay mayroong pong pagkakataon na pwede siya maging politician, mga minamahal, dahil sa kanyang karunungan sa politika, dahil sa kanilang impluensya sa dako ng Surigao, mga minamahal. Malaki ang kanilang impluensya, mga minamahal. Mayaman ang kanilang angkan, mga minamahal. Subalit nung sila ay tinawag, nung nagtawag ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga tunay na mga manggagawa, inialay ng ating ginagalang mahal pastor ang kanyang buhay, mga minamahal. Ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kalagayan ng ating ginagalang mahal pastor, amen, ang kanyang karamdaman, insomnia, at dahil doon napatunayan ng ating ginagalang mahal pastor ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Siya ay pinagali ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus from insomnia, mga minamahal. Ilang araw, ilang linggo, mga minamahal, na hindi nakakatulog ang ating ginagalang mahal pastor. Subalit, mga minamahal, nung kanyang inialay ang kanyang buhay, mga minamahal, napatunayan niya ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And he heeded the call to become a true laborer of our loving God. Pero hindi sila, mga minamahal, nanatili na sila lamang, mga minamahal, ang naging manggagawa. Because they understood the great commission of our loving God. Ang kahalagahan, mga minamahal, ng pagliligtas ng mas marami pang kaluluwa. Dahil noon na lamang ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi pinahintulutan ng ating beloved friends in the Lord na manatili lamang sa kanila o sa kanilang angkan o sa iilan lamang ang kaligtasan. Nakita nila, mga minamahal, ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ang habag ng ating dakilang Diyos sa sanlibutan na kailangang lahat, mga minamahal, ay maliligtas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kinasiyahan ang ating ginagalang mahal pastor, sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, anong pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus?
Nagpagaling ng mga karamdaman, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga panalangin ng tao ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi kapangyarihan ng tao, mga minamahal. Yan ay kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. If you become a true laborer of our loving God, the promises of the Lord, the manifestation of the word of the Lord, mangyayari yan sa iyo, mga minamahal, kung tayo ay susunod bilang mga tunay na mga magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because that is the promise of the Lord. Gaya mga minamahal na nangyari dito, mga minamahal, amen, our Lord God as Jesus Christ, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Ganoon din, mga minamahal, ang nangyari sa banal na iglesyang ito, mga minamahal. For how many years? Sa lugar nito, for 29 years, hindi tayo ipinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpalaya, mga minamahal, ng anumang mga klaseng karamdaman, mga problema, mga minamahal. Dahil ipinangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagpabaya ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya yung awitin ng mga manggagawa kanina, mga minamahal, kagaya ng patotoo ng mga namulat na sa katotohanan, mga minamahal, kulang pa ang ating buhay upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay di kailanman nagpabaya sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Tuloy po natin, mga minamahal, ang ating pag-aaral. Basahin po natin Lucas 10:17 hanggang 20. Ito po yung pangakong kapangyarihan. What are the benefits if you will follow the will of the Lord and become a true laborer of our loving God? Kindly po. From the book of Luke, chapter 10, verses 17 up to 20. And the 70 returned again with the joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Pakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Tagalog po. Kindly, praise the Lord. Dito po sa Tagalog, sa Lucas, Kapitulo 10, ang talatay 17 hanggang 20. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong unawain, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay muli nagsugo, mga minamahal, ng 70. Amen? 70 na mga disipulo, mga minamahal. Aside from the original apostles of our loving God, nagtalaga pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming mga minamahal, nung nagtawag ang ating pinakamamahal na Panginoon, na marami pang mga manggagawa, mga minamahal, many heeded the call. Amen? Marami ang nakinig at sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At isang halimbawa dito, mga minamahal, the 70 disciples of our loving God. Amen? Kung tatalong po tayo dito, mga minamahal, sa 2, therefore he said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore that the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Paulit-ulit na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon ang katagang ito dahil nangangailangan ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga tunay na mga gagawa upang, mga minamahal, maligtas pa ang maraming kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating panahon, mga minamahal, patuloy pa rin, mga minamahal, ang pagtawag ng ating dakilang Diyos ng mas marami pang kaluluwa upang magligtas na marami pang kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanong, mga minamahal, isa ba tayo, mga minamahal, sa makikinig, mga minamahal, sa tawag ng ating pinakamamahal na Panginoon? Tingnan po natin, mga minamahal, ang kalagayan po natin. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sa 3, go your ways.
Magsiyaon kayo sa iyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Dito mga minamahal sa talatang ito, sa 3 mga minamahal ng Lucas Gs, dito natin makikita mga minamahal ano yung kakaharapin ng mga susunod sa pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko kanina mga minamahal, tayo din mga minamahal, even ordinary brethren, we are called to be workers of the Lord, mga minamahal. At ano yung mga kakaharapin natin, mga minamahal, if we heed the call to become true laborer of our loving God? Sabi natin pinakamamahal na Panginoon, go your ways! Pero may warning ang ating pinakamamahal na Panginoon, behold, I send you forth as lambs among wolves. Amen? Dito natin makikita may ano yung kakaharapin natin bilang mga tunay na mga mananampalataya at susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo daw, mga minamahal, ay iaalay, mga korderong iaalay, mga minamahal, sa gitna ng mga lobo. Amen? Sa gitna ng mga, ibig sabihin, mga minamahal, ano yung lobo? Ang lobo, ibig sabihin, mga minamahal, the world. The sinful world na kung saan tayo, mga minapapabilang, mga minamahal. As sino nagmamayari ng mundong ito, mga minamahal, we are in a fallen world. This world, ang sino nagmamayari nito, mga minamahal, nasa kamay na ito ng kaaway. Kaya nga fallen world, mga minamahal. Amen? Tayo, mga minamahal, ay nasa kalagitnaan, mga minamahal, ng mga lobo. Sino yung mga lobo, mga minamahal? They are the persecutors of the gospel of the Lord. Amen? Kaya hindi po natin pwedeng pagtakahan, mga minamahal, na sa ating pagpapakainit, mga minamahal, as we share the gospel of our loving God. As we share and preach the love of our Lord God as Jesus Christ, marami ang hahamak sa atin. Marami ang kukutya sa atin, mga minamahal. We will be persecuted in the name of the Lord. Amen? Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Parte yan ng ating paglilingkod. Hindi tayo dapat masaktan sa ganyang mga pagkakataon, mga minamahal. Dahil hindi pa nila naunawaan, mga minamahal, they are considered as the wolves. This world are the wolves, or this world is the wolves na sinasabi dito, mga minamahal. Pero sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, you will be lambs. Ibig sabihin, kailangan pa rin natin ipakita sa gitna ng kalupitan, mga minamahal, ng bagsik ng mundo ito, mga minamahal, kailangan natin ipakita, mga minamahal, ang kaamuan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa ating paglakad, mga minamahal, bilang mga manggagawa ng ating dakilang Diyos. Amen? Kailangan natin ipakita ang ilaw. Kailangan natin maging asin, mga minamahal, sa sanlibutan ito, o ilaw at asin, mga minamahal, gaya ng nasasabi ng banal na kasulatan. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Dahil walang tupa, mga minamahal, na mas mabagsik pa kaysa sa lobo. Amen? Amen? If we are persecuted sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, we have to pray for them and we have to continue to love them bilang mga minamahal nangangailangan ng salita, ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bumalik, mga minamahal. Tuwang-tuwa, mga minamahal, mga disipulo, mga minamahal. Mahal na Panginoon! Amen? Nagalak sila, mga minamahal, yung 70. Nagsabi, mahal na Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Gaya ng iyong pinangako, mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo, mga minamahal, gaya ng mga narinig natin mga patotoo, mga minamahal, ayon sa ating pananampalataya, at dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon na kanyang ipinangako sa atin, sa pangungulat panalangin nating ginagalang mahal pastor, pagpatol ng ating mga kamay sa may mga karamdaman, mga minamahal, napapalaya, napapagaling ang may mga karamdaman. Everybody shout, Amen! Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, kung nasa iyo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ikaw ay tunay, mga minamahal, na manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Pero anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Ito yung pangako. Kung ikaw ay susunod bilang tunay na manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon na huwag tayong matakot. Ano man ang mangyari, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, huwag nating katakutan anumang gawa ng kaaway. Ang katakutan lang natin, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, o masuway ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil kung tayo ay susunod, mga minamahal, bilang mga tunay na mga gagawa, ipinangako ng ating dakilang Diyos sa atin ang kanyang kapangyarihan upang yurakan, mga minamahal, anumang gawa ng mga ahas at mga alakdan.
Napakagandang pangako, mga minamahal. Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, bakit yung iilan sa mga mananampalataya, inabot sila ng ilang taon, mga minamahal. Hindi pa rin nagmamanifesto ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maaari may kakulangan pa sa kanilang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maaari sila pang mga minamahal na pagbibigyan pa nila, mga minamahal, ang kanilang sarili, mga minamahal. Nasusunod pa rin nila ang kanilang sarili imbes na ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. Kaya mahirap na mag-manifest ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit malinaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo ay susunod, kagaya mga minamahal na mga apostoles, kagaya mga minamahal ng 70 disipulo, mga minamahal na bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan sila ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At paano nga ba magtawag ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga manggagawa? Basahin po natin, mga minamahal, ang parabolang ito, the parable of the laborers, Matthew chapter 20. Medyo mahaba po ito, mga minamahal, kahit nasa Tagalog na lamang po. Matthew chapter 20, verses 1 up to 16. Praise the Lord. Mateo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 16. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan, na lumalabas pagkaumagang umaga, upang umupa na manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ang 3 oras, at nakita ang mga iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan, at bibigyan ko kayo ng mga nasa katuwiran. At nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli ng malapit na ang mga oras ng 6 at 9. At gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang 11 oras. At nakasumpong siya ng mga iba na nakakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nakakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin, sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huling hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan, nang malapit na ang 11 oras, ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit, at sila'y nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin, ay nangagbulong-bulungan laban sa puno ng sambahayan. At nangagsabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapwat sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring, hindi baga nakipagyari ka sa akin ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka, at ng iyong lakad, ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari, o masama ang mata mo sapagat ako'y mabuti? 16. Kaya ang mga unay mga huhuli, at ang mga huli ay mga uuna. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay isang parabola lamang, mga minamahal, subalit dito natin makikita, mga minamahal, ang iba't ibang karakter na mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang mga manggagawa. Amen? Dito, mga minamahal, sa parabolang ito, mga minamahal, for the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder. Amen?
Inahintulad ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kaharian ng langit, mga minamahal, sa isang tao na puno ng sambahayan. At ang sambahayan, mga minamahal, or householder na ito, mga minamahal, ano to, mga minamahal? It is the world that we live in. Ang mundong ito, mga minamahal, yung tinuturing na sambahayan. Amen. Amen. Dahil ganoon na lamang ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa kanyang nilikha, mga minamahal, sa kanyang buong sambayan, mga minamahal. Naghahanap na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon na mga manggagawa, amen, na magtatrabaho para sa kanyang sambayanan, mga minamahal. Amen? And when He had agreed, mga minamahal, siyempre, kung ikaw, mga minamahal, ay meron kang ipagtatrabaho, meron kang terms, may kontrata na sinasabi, mga minamahal. Amen? Amen? At malinaw sa kontrata, sabi ng pinuno ng sambayan na ito, mga minamahal, magtrabaho ka sa akin at bibigyan kita ng isang dinar, mga minamahal. There is a price. Hindi na sinabi ng sambayan na ito, mga minamahal, na kung magtatrabaho ka, bawat oras, babayaran kita. Walang ganong sinabi, mga minamahal, ang pinunong ito. Kaya, mga minamahal, dumating ang oras, mga minamahal, ganoon din, mga minamahal, muling nakakita ang pinuno, mga minamahal, when he went about the third hour and he saw others standing idle in the marketplace. Tingnan po natin, mga minamahal, ang salitang idle. Ano yung idle, mga minamahal? Mga walang ginagawa. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Amen. Tayo kaya, mga minamahal, ay napapabilang sa mga taong walang ginagawa o mga mananampalatayang walang ginagawa. Amen. Tingnan natin, mga minamahal, idols are those that do not have contribution for the kingdom of God. Sila, mga minamahal, matapos silang tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon, nanatili silang spectator. Amen? Nanatili sa lamang sila, mga minamahal, na tagadalo, mga minamahal, tinitingnan anong mangyayari. Ay, ganito, siguro pag ganito, ganito mangyayari. Nanatili silang spectator, mga minamahal. They did not contribute anything to the kingdom of God. Alalahanin natin, mga minamahal, we have a business in this world, and that is God's kingdom, the business of the kingdom, or the kingdom business. Amen. Amen. Meron, mga minamahal, ipinatayo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ay nilikha ng ating dakilang Diyos for a purpose and for a reason, and that is for us to build His kingdom. Amen. And in order for that kingdom to be built, laborers are needed. Amen. Amen. At sino yung mga tinawag, mga minamahal? Nakita ng tagapamuno, mga minamahal, na may mga taong walang ginagawa. At sila ay tinawag din naman ng mahal na Panginoon. Amen. Hanggang sa umabot ng ilang oras pa, mga minamahal, muli nakita ng mahal na Panginoon. May mga nakatayo naman na walang ginagawa. Idol na naman, mga minamahal. Muli sila ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lahat naman ito mula sa unang oras, mga minamahal, mula umaga, mga minamahal, hanggang hapon, mga minamahal, sila ay nagsama-sama gumawa. At pagkatapos nun, mga minamahal, anong sabi ng banal kasulatan? Tinipon na ng pinuno, mga minamahal, tinawag ang kanyang isang katiwala. Tawagin mo lahat, those that heeded the call to become laborers, tawagin lahat sila at bigyan sila ng sweldo na nararapat para sa kanila. Ano yung nararapat na sweldo, mga minamahal, na pinagawa sa kanya ng pinuno, mga minamahal? Binigyan sila ng pare-parehas. Regardless of the hour, regardless of the time that they started or they spent in the vineyard, mga minamahal, God gave them equally. Anong nangyari, mga minamahal? Some of the laborers questioned. Amen? Nagmurmur sila, mga minamahal. Amen? Sila ay nagkaroon ng katanungan. Bakit yung kami, nauna na kami nagtrabaho, kaninang umaga pa kami nagtatrabaho? Bakit pantay ang aming sweldo? Sa tinawag mo ng kahuli-huli ang oras lamang. Minsan sa ating paglilingkod, mga minamahal, ganoon din tayo, mga minamahal. Dahil nakatingin tayo, mga minamahal, sa kung anong benepisyo natin sa ating patuloy na paggawa at paglilingkod, mga minamahal, minsan nakatuon lamang tayo doon, minsan, mga minamahal, kung nakikita na natin na umuungos or mas may pinagpapala, we tend to question the power of the Lord. We tend to question the grace and mercy of the Lord. Amen. Amen. Na bakit ganito? Mahal na Panginoon, pinangako mo noon, ako yung maglilingkod sa iyo, ako yung pagpapalain. Inabot na po ako ng 29 years in serving you, Lord. Bakit ganito pa rin ang aking kalagayan? Bakit yung isa yung nahayuan ko, nagpabautismo, pinagaling ka agad? Bakit ako yung karamdaman ko, hindi pa pinapagaling? Mahal na Panginoon, 30 years na ako, ganito pa rin ang aking kalagayan. Yung nahayuan ko,
Nagkaroon na ng tahanan, nagkaroon na ng maraming sasakyan. Bakit mahal na Panginoon? Anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Amen? Is it not lawful for me to do what is will with my own? Ang pangako ko, mga minamahal, anong sabi ng pinuno namin? Ang pangako ko, kayo ay may bayad. Ganun din ang mahal na Panginoon. Nung tayo ay tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon, iisa lang ang pangako ng ating dakilang Diyos. Anong pangakong yan, mga minamahal? Ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yung pangakong yan, mga minamahal, pare-parehas na pangako yan. Maging sa mga baguhan o mga maliligtas pa lamang, iisa lang ang pangako na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Bonus na lamang, mga minamahal, ang mga pagpapala, yung mga benepisyo na sinasabi natin, bonus na lamang yan. Yun yung mga pag-aaliw sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon habang nag-aantay tayo ng kanyang dakilang pagbabalik. Pero ang malinaw na pangako ng ating dakilang Diyos ay yung buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kung minsan, mga minamahal, we have to reflect, mga minamahal. Minsan, tayo nakikinig ng mga patotoo. Instead of we glorify the Lord, thank you Lord. Maraming salamat, malapay Lord, sa pagpapalang ito sa aming mga kapatid. Maraming salamat dahil napapatunayan mong ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Minsan dahil nakatuon tayo sa benepisyo, hindi sa pangako ng malapay noon, we tend to question the power of the Lord. Bakit siya malapay? Bakit? Puro bakit na lang, mga minamahal. Pero ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi baga matuwid sa aking manggawin ang ibig ko sa aking pag-aari, o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Do we question the goodness, the grace, and mercy of the Lord just because we focus on the benefit of serving the Lord? Hindi daw ganoon, mga minamahal, ang tunay na mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, na mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinili bilang mga disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay natutuwa, mga minamahal, sa kung anumang pagpapala na meron ang bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord! Amen? Amen. Kung hindi pa ipinagkaloob sa atin, mga minamahal, tumingin tayo, mga minamahal, sa isang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung pangako na yan? Ang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi yung benepisyo, mga minamahal, na meron dito sa lupa habang tayo ay naglilingkod. Ang benepisyong yan, mga minamahal, ay ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kung nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, ipagkakaloob sa atin yan. Kung hindi pa nalulugod ang mahal na Panginoon, susubukan at susubukan pa rin tayo hanggang sa malugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord! But we have to focus on the promise, that one promise of our loving God, and that promise is a life eternal in heaven. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po yung pilit, mga minamahal, na ipinapaulawa sa atin ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal. Bonus na lamang, mga minamahal, ang mga kapangyarihan dahil yan ay pinangako din naman ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay susunod, mga minamahal, you shall tread upon the serpents. You will lay hands on the sick, mga minamahal. Sila ay gagaling. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. But there are sacrifices if you become true and genuine laborer of the Lord. Ano yung mga sakripisyong yun, mga minamahal? Iba ang makikinabang. Hindi ang sarili mong makikinabang, kundi ang mga kaluluwang ililigtas ng mahal na Panginoon. Sila ang makikinabang, mga minamahal. But the reward will be greater in heaven. Everybody shall praise the Lord. Kailangan natin maunawaan yun, mga minamahal. Amen? Kaya nga palaging sinasabi, tinuturo sa atin ating ginigamal pastor, ganun din ang mga manggagawang naunawaan ang turo na ating beloved friends in the Lord. Hindi laging rosas ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung naunawaan mo ang tunay na ebanghelyo, ang kahalagahan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, your compassion is towards the lost soul. Hindi yung compassion mo ay para sa sarili mo, mga minamahal. Your compassion is towards the lost soul. Everybody shall praise the Lord. Amen? At dahil yung compassion natin, mga minamahal, ay magligtas pa ng maraming kaluluwa, mga minamahal, lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay inaalay natin sa mahal na Panginoon. Tayo ay pinagpapala sa ating mga trabaho, gagamitin ng malapay na mga talento natin, mga minamahal, upang tayo ay makapaghanap buhay. Pero hindi na para sa ating sarili, mga minamahal. Sapat na, mga minamahal, na meron tayong pang-araw-araw na panustos, mga minamahal. Pero tayo ay nakatuon, mga minamahal, kung paano tayo gagamitin, mga minamahal. Ang mga pagpapalang yan, mga minamahal, paano natin gagamitin para sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because we are building the kingdom of the Lord. Everybody shall praise the Lord. Our business is not to build the kingdom here on earth, but to build the kingdom of the Lord in heaven.
That is our business, mga minamahal. Kaya hindi ko po sinasabi, mga minamahal, na maging tunay kang manggagawa kung papasok ka sa pastoral house, mami. Hindi lamang yon, mga minamahal. Sadyang may mga tinawag bilang mga manggagawang papasok sa loob ng pastoral house, mga minamahal. Sila yung mga kanilang iaalay ng buong buo ang kanilang buhay. Sila yung mga handang magsakripisyo, alang-alang, para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Sila yung mga nakaunawa ng lubos na kahalagahan ng pagliligtas o ng kaligtasan. Amen? Pero hindi lahat, mga minamahal, ay tatawagin mga full-time workers. Amen? May mga tatawagin din mga outside workers, kagaya po natin, mga minamahal. Kagaya po ninyo, mga minamahal. Choir members, musicians, mga minamahal. Kahit na tagapulot ka lamang, mga minamahal, ng basurahan o ng mga dumi sa loob ng iglesia, o tagasarado ka lamang ng pintuan, mga minamahal. Anything that you do for the kingdom of God, hindi ka nagiging idol. You are becoming a laborer of the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magiging idol lamang tayo katulad ng sinasabi ng kasulatan, mga minamahal. The moment that you become idol, ibig sabihin, mga minamahal, you are not contributing to the kingdom of God. Kung napapansin mo sa sarili mo, mga minamahal, na nakatuon ka lamang, mga minamahal, sa benepisyo at hindi ka na gumagawa, mga minamahal, you are not contributing to the salvation of more souls because that is the great commission of the gospel of the Lord. Kung hindi mo nakikita na ang sarili mo, minamahal, that you are contributing to the salvation of more souls, nagiging idol na daw tayo, sabi ng banal na kasulatan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. And for 29 years, as we celebrate 29 years of God's goodness, huwag nating pahintulutan, mga minamahal, na manatili tayong idol or spectator lamang, mga minamahal. O kaya gaya ng ginagawa ng iba na magpapakainit lamang ako, mahal na Panginoon, kung naramdaman ko na malapit na ang rapture. That is becoming idol. Ibig sabihin, you are not contributing to the establishing of the kingdom of the Lord. Amen? O kaya, mahal na Panginoon, magpapakainit lamang ako kung ako'y napagaling na. Naging conditional Christian ka na, mga minamahal. You are becoming idol in serving the Lord. Amen? Hindi ka makiging idol, mga minamahal, kung sa kabila ng pighati, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng kawalan, mga minamahal, sa kabila ng mga karamdaman o anumang merong pighati na meron tayo sa mundong ito, mga minamahal, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapatuloy ka sa pagliligtas sa maraming kaluluwa, mga minamahal. Tumutulong ka sa ganang anuman bagay na kaya mong gawin, mga minamahal. Ikaw ay kumikilos para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. You are not idle, but you are becoming a laborer, a true laborer of our loving God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya anong mapapansin ng mga tunay na mga manggagawa ng ating dakilang Diyos, the true laborers of the Lord? Anong napapansin natin? Ano yung joy natin ng mga minamahal? Yung hindi dahil may pagpapala. Amen? Amen! Mapapansin mo, malaki man yung pagpapala, pare-parehas lang. Amen. Ang kagala ko, mahal na Panginoon, pinagpala mo ako, magpapatotoo ako, mahal na Panginoon. Makapagbigay ako para sa imbalan ko, mahal na Panginoon. That is your joy. Why? Because you are becoming a true laborer of the Lord. Amen. Ano mga bagay, mga minamahal, mga himala na iyong nakakamtan, kagalingan na iyong karamdaman, mga minamahal, ano yung kaligayahan mo? Hindi para sa sarili mo. Natutuwa ka na meron ka maipapatotoo. Matutuwa ka, mga minamahal, na meron ka may babahagi, mga minamahal, para sa kaligtasan pa ng maraming kaluluwa. Because of your testimony, marami may inspire. Marami mamomotivate, mga minamahal. Kaya napakahalaga ng fellowship with one another because we tend to listen to different testimonies of how the works of the Lord is being manifested to each and every one of us. Amen? Amen. Kaya napakahalaga ng fellowship with one another. Hindi dapat, mga minamahal, manatili tayo, mga minamahal, na naka-online lamang, maliban lang kung talagang walang pagkakataon na tayo makapagtipon sa mga banal. Pero ang sabi natin pinakamamalapay, we have to maintain having fellowship with one another. Pilitin natin. And if you are a true laborer of the Lord, your joy is to have fellowship with one another. Amen? Why? Because you are contributing to the building of the kingdom of God. Everybody shall praise the Lord. Amen? Sa iyong pagdalo, mga minamahal, you are helping to build the kingdom of the Lord. Why? Because your mere presence inside the church of the loving God, mga minamahal, is a symbolism that you love and worship and adore and respect the true God that we serve. Amen? Your presence alone, mga minamahal, ay nagpapatunay na mahal mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen?
At sino ang nagtutulak sa atin upang patuloy na dumalo, mga minamahal, upang patuloy na gumawa ng mabuti, mga minamahal? It is the Spirit of the Lord. Amen? The moment that we were baptized in the name of Jesus Christ, mga minamahal, pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil ipinagtrabaho natin, nagpatuloy tayo na nagpatuloy, inunawa natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na namunga ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy tayong sinasanctify ng mahal na Panginoon. It is now the Holy Spirit that is leading us to work and to do good for His kingdom. Everybody shout, praise the Lord. Hindi sagan ang atin, mga minamahal. Kaya sabi ng bangkang sulatan, mga minamahal, wala ni isa ang pwedeng magmalaki sa anumang bagay na kanilang ginagawa dahil lahat ng bagay na yan, mga minamahal, gaya ng nasusulat, ay gawa ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. For we are new creatures the moment that we receive the Lord. Nung nabautisman tayo, mga minamahal, sabi ng bangkang sulatan, we are considered new creatures. All things are passed away. Behold, all things become new. Ibig sabihin nun, mga minamahal, nasa sa atin na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung ang isang Kristiyano ay hindi magpapatuloy, mga minamahal, hindi niya pipiliin, mga minamahal, nagtatawag ang ating pinakamamahal na Panginoon na maraming manggagawa, mga minamahal, nakikilos para sa kanyang ubasam. Kung hindi makikinig ang mga nabautismuhan, they will become idol believers. Amen? At wag natin nawang panatilihin, mga minamahal, na tayo ay maging idol o walang mga ginagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga na bawat bagay na ating gagawin, mga minamahal, unahin natin lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May pagpapala, walang pagpapala, lagi mo unahin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, and you are contributing to the kingdom of our loving God. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Ating pong basahin, mga minamahal, ang susunod na talata. Sino, mga minamahal, ang ating mga aanihin? Ano klase, mga minamahal, na mga tao ang kailangan nating anihin, mga minamahal? Matthew chapter 10, verse 5 up to 6. Mga minamahal, praise the Lord. And Luke chapter 10, verse 34 to 36. Sa English na lamang po. Matthew chapter 10, verse 5 up to 6. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, and tarry not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Amen, praise the Lord. Sabi po dito, mga minamahal, go and find the lost sheep of Israel. Una, mga minamahal, anong sabi natin pinakamamahal? Kailangan nating hanapin, mga minamahal, ang mga naliligaw na tupa ng Israel. Ating pong pag-usapan yan mamaya. Ikalawa, mga minamahal, sino yung mga ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon? Basahin nyo na lamang po siguro sa inyong mga tahanan. Luke chapter 10, verse 34 to 36, mga minamahal. Ito ngayon, mga minamahal. Noong una, sinabi natin pinakamamahal na Panginoon, huwag muna kayong pumasok sa mga tahanan ng mga hintil. Sino yung mga hintil, mga minamahal? Sila yung mga hindi piniling bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And we are considered Gentiles. Amen. The Romans are considered as the Gentiles. The Israel, sila yung mga piniling bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, bakit sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na unahin ang mga nawawalang tupa sa Israel? Dahil ang mga taga-Israel ay minsan pang nawalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Naunawaan nila, alam nila ang salita ng mahal na Panginoon. Alam ng mga Israelita na may nag-iisang Diyos. Alam nila na may Mesayang darating, pero hindi nila inunawa kung sino ang Mesayang darating, mga minamahal. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, ang kanilang persecution sa mga apostoles, mismong sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi nila naunawaan ang propesiya ng mga propeta. Alam nila ang salita ng mahal na Panginoon. Alam nila, mga minamahal, ang Torah. Amen? Alam nila, mga minamahal, na mayroong nag-iisang Diyos. Naniniwala sila doon at sinasampalatayanan nila yun. Subalit, sabi ng mahal na Panginoon, sila yung mga nawawalang mga tupa ng Israel. Bakit? Because they didn't recognize and they didn't understand who the Messiah is. Amen. At pagkatapos noon, mga minamahal, sino yung ikalawa na ililigtas ng mahal na Panginoon? Sa Luke chapter 10, verses 34 and 36, mga minamahal, nung lumapit ngayon yung senturyon na sinasabi, mga minamahal, doon nabuksan ang kaligtasan para sa mga hintil, para sa atin. At tayo ngayon, mga minamahal, ay tinawag na mga modern Israelites. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. From being a Gentile, no chance to be saved. Amen. Dahil ang mga piniling banal lamang ay mga Israelita, tayo ngayon ay nagkaroon ng pag-asa na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And yun yung vision kay Peter, mga minamahal. Naunawaan ni Pedro, mga minamahal, yung vision ay pinakita ng mahal na Panginoon patungkol sa mga mga animals. Dahil si Peter, mga minamahal, ay Jew, mga minamahal.
alam niyo yung laws patungkol sa pagkain ng mga yan, mga minamahal. Nung pinakita ng vision ng malapay noon na pwede ang mga yan pwede nang kainin dahil binasbasan na ng malapay noon, hindi yung literal pala, mga minamahal. Ang pahiwating, mga minamahal, ang kaligtasan ay nabuksan na para sa mga hintil, para sa ating lahat, mga minamahal. Sa ating kapanahunan, mga minamahal, who are the lost sheep? So there are two categories of unbelievers. Those that knew Jesus Christ, but they follow a wrong doctrine. Amen. May maraming mga minamahal sa mundong ito, mga minamahal, ang nangangaral din naman na nasa kanila ang Kristo. Ipinapangaral din nila, mga minamahal, na sila ay naniniwala sa pangalan ng Jesucristo, mga minamahal. Naniniwala sila may nag-iisang Diyos, pero may pagkakaibang personalidad o personality, mga minamahal. They try to understand or interpret the Bible in different ways so that they will justify their doctrine, mga minamahal. Sila yung mga tinatawag, mga minamahal, na lost sheep of Israel. They acknowledge Jesus Christ, they acknowledge God, they acknowledge there's one God, mga minamahal, pero sila ay nawawala sa tamang doktrina, mga minamahal. They misinterpreted the word of the Lord, katulad ng mga Israel noon, mga minamahal. Sila ay nawalay, mga minamahal. Sila ay naghanap ng ibang Diyos. Sa kapalahunan natin, mga minamahal, unan natin, mga minamahal, na hayuan, mga minamahal, yung mga sa tingin nila, nakakilala na sila kay Kristo. Pero sila ay na mga nasa maling daan, mga minamahal. Maling katuruan, mga minamahal. They're lost with wrong doctrine, belief system. Sila ay napariwala, sila ay mga minamahal, yung mga lost sheep of Israel. Ikalawa, mga minamahal, those that didn't hear about Jesus Christ. Yung mga taong hindi pa nakarinig ng tunay na ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At dito sa Pilipinas, mga minamahal, sinong una, mga minamahal, na nahasikan ng pangangalan ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal? Tayo. The lost sheep of Israel. Yung ilan sa atin, mga minamahal, tayo ay napapabilang sa iba't ibang mga pananampalataya, naniniwala din kay Kristo Jesus. Sa mga dambuhalang relihiyon, amen. But we are considered the lost sheep of Israel dahil alam natin ang salita ng Panginoon, pero tayo ay nasa maling katuruan. Tayo ngayon, mga minamahal, ay nahasikan ng tunay na salita ng Panginoon, ipinaunawa sa atin ng ating ginagalang mga pastor ang tunay, mga minamahal, na turo at pamamaraan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na mayroong nag-iisang Diyos lamang, manifested in flesh, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon tayo ay naligtas, mga minamahal. Ikalawa, mga minamahal, na kailangan nating hayuan, mga minamahal, those that didn't believe or don't know who our Lord Jesus Christ is. Amen? At kung inyong mga minamahal, babasahin sa inyong tahanan, ilista nyo na lamang po, Matthew chapter 25, verse 35 up to 46, mga minamahal. Who are the true laborer of God? Amen? Sino yung mga tunay na mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon? Gaya ng nasabi natin kanina, true laborers of the Lord are those that have true compassion for the lost soul. Sila, mga minamahal, kapag nakakakita ng mga naghihirap, mga minamahal, kagaya ng sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung sitwasyon na ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung siya ay nagtawag, nung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay nabibigatan. Nabibigatan, mga minamahal, sa kanya nakikita. The multitude, nagkaroon ng compassion ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakita niya na marami doon mga naghihirap. Marami doon na mga naghihirap sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga problema. Nakita yan ng mga Panginoon. Ganoon din tayo, mga minamahal. That should be the characteristics that each and every one of us, if we want to become a laborer of the Lord, mga minamahal, we have to pray for more compassion. Compassion for the lost soul. Compassion, mga minamahal, sa mga poor and needy people, mga minamahal. Kaya maalala ko, mga minamahal, ang ating ginagaang assistant pastor, mga minamahal, sa kanyang Bible study. Hindi natin makikita ang ating ginagamal pastor, ating assistant pastor, na pinaglalaanan nila ang kanilang oras at panahon, mga minamahal, sa mga may kaya na, mga minamahal. O kaya yung sa tingin nila, mga minamahal, ay hindi na nila kailangan ng kaligtasan. Sila ay naglalaan ng kanilang panahon at oras, mga minamahal, sa mga nangangailangan. Amen? Inaabot sila ng oras, ng araw, mga minamahal, just to counsel, just to assist, mga minamahal, those who are needy. They're very compassionate, mga minamahal, sa mga nangangailangan. Tao, mga nangangailangan. Bakit? Because that is the great commission of our loving God. Amen? To have compassion sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga naghihirap, mga minamahal, ang kanilang kalagayan. Financially, physically, morally, lalo tikit, those who are struggling spiritually. Amen?
Kaya tayo naglulunsad ng mga maraming krusada o naglulunsad ang ating ginagalang ng mahal pastor. Naturuan ng mga manggagawa na maglunsad ng maraming mga krusada. Bakit, mga minamahal? Because we want to reach out to different people, mga minamahal. Amen? Because God is no respecter of people. Everybody shout, praise the Lord. Kaya dito natin makikita sa loob ng banal na iglesia, mga minamahal, iba-iba ang katayuan ng mga naliligtas. Amen? May mga nililigtas, mga minamahal, na may kaya. Nililigtas na malapay noon, walang kaya, mga minamahal, sa kadahilanan or ayon sa purpose ng malapay noon. Amen? May mga edukado, may mga tao, mga minamahal, na hindi nakapag-aral, mga minamahal. But God is no respecter of any person. Lahat yan, tayong lahat, ay pantay-pantay sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya makikita nyo dito, mga minamahal, sino yung mga nagpapatotoo, iba't ibang mga minamahal, iba't ibang klase ng pamumuhay, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, ay tinawag sa pamamagitan, mga minamahal, na banal misteryo ito, pantay-pantay sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? But, we have to watch out to those that are not real laborers. Marami din naman, mga minamahal, tatawaging maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi lahat ay tatawaging tunay ng mga laborers in the vineyard of the Lord. Basahin po natin mga huling talata, 2 Tesalonica 3:G hanggang 15. Mga minamahal, praise the Lord. Book of 2 Thessalonians, chapter 3, verses 10 up to 15. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks always to God for you. 2 Thessalonians po. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10 up to 15. Yes, pa. For even when we were with you, this we commanded you, that if any man would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Amen. Praise the Lord. Tingnan po natin dito, mga minamahal, for we hear that there are some which walk among you. Lagi nating bantayan, mga minamahal, dahil meron din naman, mga minamahal, amen, mapapabilang sa banal na iglesia, mga minamahal, sasabihin lang na membro sila ng tunay na iglesia ng malapay noon. They are proud members of JMCIM, mga minamahal. But they walk disorderly, working not at all. Walang ginagawa, mga minamahal, but are busybodies. Bantayan po natin ang mga ganitong mga klase na napaglilingkod sa malapay noon. Kaya lipo, tuloy Verse po. 12. Now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well-doing. And if any man obey not a word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Palakpakan po natin ang ating pinakmamahal na Panginoon. Malinaw dito, mga minamahal. Marami din naman, mga minamahal. Gaya ng sabi natin kanina, bilang parte, mga minamahal na iglesyang ito na tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakita nila ang mga himala, nakita nila ang mga prueba at ebidensya na narito ang tunay na Diyos, na tayo ay nasa tunay na paglilingkod, mga minamahal. Pero wala silang gawa. They became idol. Amen? Wala silang gawa. Ang sabi dito, mga minamahal, they walk disorderly. Ibig sabihin, mga minamahal, they are causing division within the church. Amen? They working not at all, but are busybodies. Ano man ang mga problema, mga minamahal, papasok sila, dadalo sila, mga minamahal. Pero kung may nakita sila, mga minamahal, nakasiraan ng iglesia, mga minamahal, ipagkakalat nila yan. Kukunin nila yan, mga minamahal. O, tignan mo si ganito. Hala, tignan mo si ganito. Ay, akala ko ba, pagpapala lagi dyan. Ay, tignan mo, may karamdaman pa rin. O, tignan mo, 30 years na naglilingkod yan. Pero naghihirap pa rin. They are busybodies, mga minamahal. Amen? Ano sabi ng kasulatan, mga minamahal? They cause division within the church. Now, them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ. There is this command. With quietness they work and eat their own bread. Ibig sabihin, mga minamahal, gusto lang nila maging parte na ba na iglesia for the sake na they are just part or member of the church.
pero wala silang gawa, mga minamahal. Amen? Pero nung sabi natin pinakamamahal na Panginoon, brethren, be not weary in well-doing. Patuloy tayong gumawa, mga minamahal, sa kabila ng mga bulong-bulungan, mga minamahal, ng mga busybodies na ito sa loob ng iglesia, mga minamahal. Pilit, mga minamahal, na sinisiraan ang iglesyang ito, mga minamahal. Anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Be not weary in well-doing. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. And if any man do not obey our word or this epistle, the gospel that we are preaching, what our beloved about pastor, assistant pastor is preaching, what the preachers are preaching, mga minamahal, note that man. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan nila silang markahan, mga minamahal. Kung sila ay nagkukos, mga minamahal, ng agam-agam o dibisyon sa loob ng iglesia, mga minamahal, markahan daw sila, mga minamahal, and have no company with them. Amen? That he may be ashamed. Amen? If you discern, mga minamahal, na ibang espiritu, mga minamahal, dadalo sila, mga minamahal, purposive ang pagdalo nila, at naapektuhan na yung joy mo, naapektuhan na yung confidence mo, nagkakaroon ka na ng agam-agam, nagkakaroon ka na ng kalituhan, mga minamahal, sa focus mo sa paglilingkod sa mga Panginoon. Mark them. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi mabuti ang espiritu meron sa kanila. Anong sabi ng kasulatan, mga minamahal? Iwasan mo sila upang sila ay mapahiya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. If we want to become true laborers of the Lord, kailangan nating iwasan ang ganito mga espiritu, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. But count him not as an enemy. Hindi sila mga kalaban, mga minamahal. Meron pa silang pag-asa, mga minamahal, na babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Continue to admonish him as a brother. Ibig sabihin, mga minamahal, patuloy mong pangaralan. At kung hindi pa hinog ang kaalaman mo sa salita man ng ating pinakamamahal na Panginoon, to rebuke the wrongdoing, layuan mo sila, mga minamahal. Lumapit ka sa mga tao, mga true laborers na maiinit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Sabi nga ating ginagalang mahal pastor, you are who influence you. You are who your peer are. Or peers are. Ibig sabihin, mga minamahal, ikaw, kung sino yung mga kasama mo, ganoon ka din, mga minamahal. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na ang mga lagi nating kasama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay mga maiinit, mga tunay na mga manggagawa, gumagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everyone shall praise the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, count them not as an enemy. Huwag tayo magkaroon ng hatred. Amen? Huwag natin silang kasuklaman, mga minamahal. Bagkus, lalo po natin silang ipanalangin at ibigin, mga minamahal. Amen? The fact that they are still inside the church of our loving God, there is still time for them to repent. Binibigyan pa sila ng pagkakataon upang makapagsisi at muling tawagin sa tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? So God is continuously looking for true laborers for His kingdom. You want to get the job? Then get the job and follow the Lord. Amen? Bukas, mga minamahal, ang pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maaaring nangangailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon na marami pang mga awit. Maaaring nagtatawag pa ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga full-time workers. Maaaring nagtatawag pa ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga manunugtog, ng mga first batch, ng members ng multimedia o anuman, mga minamahal, mga katungkulang meron sa loob ng iglesia, mga minamahal. If the Lord is speaking to your heart, get the job and apply for it. Amen? Apply for it and get the job, mga minamahal. At ibig sabihin, mga minamahal, ialay mo ang iyong buhay mo, mga minamahal. Amen? Be willing to sacrifice. Amen? Everybody shall praise the Lord. Anong sabi ng kasulatan, mga minamahal? Don't worry about tomorrow. Kung fully na ibibigay mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Just follow the will of the Lord in your life. Be sensitive sa calling ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na nananahan sa ating mga puso. Tayo ay kinakausap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso. Amen? Amen. Ang kaaway, kinakausap tayo, ini-influensyan tayo sa ating mga kaisipan. That's why we are in a continuous spiritual warfare. Kaya lagi natin babantayan yung puso natin dahil sa puso natin nanananahan ang espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya lagi natin babantayan anuman ang nasa kaisipan natin. Maging wise tayo, mga minamahal. Nagiging discerning tayo, mga minamahal. We always have to process what's in our mind, mga minamahal. Dahil doon tayo titirahin ng kaaway. At kung matitira, mga minamahal, hindi mo mapapabayaan o hindi mo mababantayan ang gawa ng kaaway sa iyong kaisipan, unti-unting papasok yan sa iyong puso.
At kung hindi mo mababantayan ang iyong puso, ang pagiging busilak ng iyong puso, unti-unting lalayo ang spirito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Therefore, you can lose your salvation. Amen? Salvation is free according to the will of God, according to the grace of God. Libre ang kaligtasan. Tayo ang mahal na Panginoon na magbibigay. Pero kung magpapabaya ka sa iyong pananampalataya, maaaring aalis ang spirito ng mahal na Panginoon sa iyong mga puso. So be sensitive sa calling of the Lord. Amen? Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. As we celebrate 29 years of the Lord, years of serving the Lord sa lugar na ito, mga minamahal, mas marami pang kailangan kaluluwang maliligtas, mga minamahal. Mas marami pang manggagawang kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So be sensitive. Heed to the calling of the Lord in your life. Amen? Amen! Huwag tayong matakot, mga minamahal. Hindi ko sinasabi, mga minamahal, na iwan nyo ang mga trabaho nyo. Hindi po yun ang ibig sabihin, mga minamahal. Lagi lang tayong gumawa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. But if you are being called by the Holy Spirit, the Lord is touching your heart to be a full-time, then so be it, mga minamahal. May pagkatawag sa iyong mahal na Panginoon. Pero kung hindi ba minamahal sa ibang kapamaraanan, ipapakita rin sa iyo ng mahal na Panginoon kung paano ka magiging tunay na manggagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Even in simple terms, mga minamahal, or in simple ways. Gaya na sabi ko kanina, ang pagpulot lang ng konting bagay, ang pagbibigay kung walang-wala ka, nagbigay ka pa rin ng sintimo, mga minamahal, o ng piso, mga minamahal, you're still working in the kingdom of the Lord. Amen? Walang maliit, walang malaki, mga minamahal, sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil iisa lamang ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ang pangakong yan ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. That's why it's very important yung work. Huwag tayong naniniwala sa katuruan, mga minamahal, na you will be saved by faith alone. Amen? Because faith without work is dead. Ano yung work na yun, mga minamahal? Yung paggawa, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagtatawag ang mahal na Panginoon ng mga gagawa dahil napakahalaga ang paggawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? For faith is made perfect through our works. Amen? Faith is useless without work. Kung hindi tayo gumagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon, patay ang pananampalataya. Nananampalataya ka may isang Diyos na buhay, nananampalataya kang Diyos ay nagpapagaling, mga minamahal, pero hindi tayo gumagawa, mga minamahal. Anong sabi ng banal na kasulatan? Faith will not be perfected unless you work for the Lord, then your faith will be made perfect. Everybody shout, praise the Lord. For faith without work is dead. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, kaya tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, tayong lahat ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung may mga bisita man tayo, mga minamahal, kayo ay tinatawag ng ating dakilang Diyos upang maging mga tunay na mga disipulo. May pangako ang ating dakilang Diyos about sa atin. Gaya ng nasabi natin, mga minamahal, na pag-aralan natin kanina, mga minamahal, hindi mahalaga kung kayo ay maliligtas sa panahong ito. Amen? Dahil iisa lamang ang pangako ng Diyos. Kung anong ipinangako sa ating iginagalang malpastor, sa mga unang mga Kristiyano, na tinawag ng ating dakilang Diyos, ganun din ang pangako ng mahal na Panginoon sa ating mga baguhan. Yan din ay ipagkakalob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagalingan na inyong mga karamdaman, kalutasan niyo yung mga problema, lalo tigit, mga minamahal, ang pangakong buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Just heed the call. Ibig sabihin, mga minamahal, you have to listen to the voice of the Lord. Nangungusap ang ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong mga puso, mga minamahal. Dahil hindi kayo dadalo, mga minamahal, sa banal na iglesyang ito kung hindi kayo kinakausap ng mahal na Panginoon. Hindi kayo makakalapit sa harapan gaya ng aming paglapit noon, mga minamahal, kung hindi kami kinausap ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Just be sensitive with the Holy Spirit of the Lord. Kung ikaw ay tinatawa, mga minamahal, huwag kang mahiyang lumapit. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga datihan, mga minamahal, ito yung panahon, mga minamahal, habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod. Tanungin natin ang mahal na Panginoon. Ipanalangin natin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, saan mo pa ako gagamitin? Gayon nalalapit na ang pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Saan mo pa ako gagamitin, mahal na Panginoon? Ituro mo sa akin. Bagamat andyan ang aking kahinaan, ang aking pagkukulang, turuan mo akong sumunod sa iyo, mahal na Panginoon. Saan mo pa ako gagamitin, mahal na Panginoon? Be a willing vessel of the Lord. If we ask me for an offering, I give it. Yes, Lord God. If you want to sacrifice, I would obey. Gawin po natin panalangin ang awiting ito, mga minamahal.
life is all I have, and I will live it. Dedicated to the author of your name. Gladly I will bow down, Lord, and humbly will I bow down as your servant. Yes, Lord. And gladly will I wait for your command. Kung may mga baguhan, mga minamahal, huwag kayong mahiya, mga minamahal. Huwag kayong matakot na lumapit, mga minamahal, at pakinggan ang tawag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And delight within the guidance of your name. Tayong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Here I am. Narito kami, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And I long to do your will. Alam mo yun. Gawin niyo pong handa mo sa amin, mahal na Panginoon. Sa aming pagganap sa iyong kalooban, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tulungan niyo kami, mahal na Panginoon, makasunod sa iyong dakilang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sa pangungunan pa na namin ang ginagana, mahal na Pastor. Hallelujah. Panghawakan niyo ang bawat sa amin sa aming paglilingkod sa iyo. Here I am. And here I am. Yes, we praise Jesus. Hallelujah. And I long to do your will. Yes, Lord. Here I am. I'll follow your command. And here I am until my calling is fulfilled. Here I am, Lord. Here I am. Mga minamahal, praise the Lord. Hanggat tayo ay nasa ibabaw pa ng mundong ito, mga minamahal, hindi pa natatapos ang plano ng mahal na Panginoon sa atin. Amen. Kagaya ng awitin ito, mga minamahal, hayaan natin na patuloy tayong gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon until the final purpose of the Lord will be fulfilled in our life. Kung sa mga sandali ito, mga minamahal, kayo ay ginagamit sa inyong mga kanya-kanyang pagkatawag, mga minamahal, manatili kayo sa inyong pagkatawag. Kung kayo, mga minamahal, ay tinatawag na ating pinakamamahal na Panginoon, makipagkaisa sa pamamagitan ng pagbibigay, manatili kayo sa inyong pagbibigay at pagtatapas sa ating pinakamamahal na Panginoon until the calling of the Lord shall be fully fulfilled in your life. Amen? Anong man ang kalagayan ng bawat sa atin, mga minamahal, huwag tayong tumingin doon, mga minamahal, kundi tumingin tayo sa nag-iisang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, and that is eternal. That is forever, mga minamahal. That is the highest price of our calling, mga minamahal. Amen? Kaya sa ating mga baguhan, kayo pa'y mapalad. Mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At upang inyong maunawaan, mga minamahal, huwag kayong mahiya, mga minamahal, kung inyong nararamdaman ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin niya na ay presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nangungusap ang ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong mga puso. All you have to do is to open your heart and open your mind. Dahil ang mahal na Panginoon, noon pa, kayo ay mahal na, mga minamahal. Kaya huwag niyong sayangin, mga minamahal, ang dakilang kaligtasan na nais ipagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang patuloy tayong umaawit, mga minamahal, ang tinatawagan natin blur picture, Edward Diama, mga minamahal. I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is Praise the Lord. Hallelujah. here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long
God bless you so much po sa ating beloved Minister Fillmore Amos. Ang napakagandang mensahe na ating napakinggan, mga minamahal sa gabing ito. Kaya sa lahat po ng ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, kayo po'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po sa mga